Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Sabihin yung ibiyan sa kanilang uubra. Hi guys, this is DGK21 of course, na nagbabalita uli sa inyo na my K, okay, and shout out to everyone guys, of course. Magandang blessings to everyone. So, ito nga mga nagbabagang balita, tape, mukhang nalalagasan na. Anyari. Alam nyo guys, ito common sense na lang, no? Mga ka-TVJ legit advocates natin dyan, no? Common sense na lang po, kung talaga maganda ang sahod sa'yo sa isang TV show or isang hindi mo na kailangan magdahilan na tumanggap pa ng maraming projects, no? Kung satisfied ka talaga. Or conflict sa oras ika nga, di ba? Yung mga ganon, dahilan. Alam naman natin kasi gumaganon na talaga sa tape. Bumabaksak na talaga sila sa generic. So, given na yun, guys. Given, di ba? Usapan naman natin ang balitang tungkol sa Tape Bulaga na kung saan masaklap ito para po sa tape na malalagasan sila ng mga host dyan sa Eat Bulaga tape sa mga darating na araw. Oh my God. Malalagasan ng... Boom! Uy, seryoso kayo. Malalagasan mo yung trabaho. Ang sakla. Boom! Ang pa-press release po, gagawa daw ng mga proyekto ang naturang host. Ang sa akin lang naman, hindi ba nakakontrata na sa kanila yung mga host na yon? At dapat ang priority nila ay yung Tape Bulaga, di ba? Pero bakit? Ayan na, eto guys, no? Tama nga naman yung sinasabi ni Neders TV, no? Kahit saan tignan mong aglo sa isang negosyo, pag nakakontrata ka, doon ka dapat nag-focus. Pero bakit ganon, di ba? Common sense, bakit ganon? They cannot manage anymore. That means, they cannot, hindi yung mga artista ang cannot manage, yung mga TV hosts, yung mismong management. Ang mga host na to, tumatawid pa at tumatanggap ng ibang proyekto, di ba? So naliliitan ba sila sa pasahod ng Tape Bulaga? Hindi ba ito sapat? Oo, parang malit lang yata eh. Kasi ang alam ko, offer sa TVJ, tsaka sa mga double cuts na kasali doon, dami. Lucky, big amount. Oh my God, sana all. Tapos lahat ng sponsors nandun, oh my God. Mga malalaking pa niya, oh my God, sana all. At kaya tumatanggap sila ng offer outside Tape Bulaga. So may nagsasabi din na di umano ay may gross cutting ang Tape Bulaga kaya nagbabawas ng mga employee. Kasi gross cutting. Hindi gross cutting yun. Ano yun, there's cost cutting. Mako-cost cutting kasi talaga nalugi sila eh. Grabe, kawawa ang tape, no? Nag-backfire lahat ng kalokohan. Kung kakunti nga naman po ang kapasok na TV ad sa kanilang show, paano po kakasya yun na pangpasahod sa mga host ng Tape Bulaga, di ba? Kaya ang ending... O, di ba? Nawala yung nila, kita. Tapos ang laki pa magbigay sa mga mga nananalo sa kanila. Ending, magbabawas na lang ng mga hindi po gaano nakakatulong sa show. Ayon nga po dito sa isang article, basahin natin yung nilalaman nito. So sabi dito, Eat Bulaga malalagasan ng host. Ito po ay nilabas. Eat Bulaga malalagasan ng host. Aray, ang sakit. Boom! Ang sakit. 2023, 12 a.m. So kahapon or kanina pala. Sabi dito sa mga darating daw na araw, asahan na daw natin na mababawasan ang mga host ng Tape Bulaga. Hindi dahil sa tatanggalin daw sila, kundi may mga soup na pala silang gagawin. So yan po yung sinasabi dito na may gagawin daw po na proyekto. Ang ilan... Kunwari lang yan. Yan, yung smoke screen cover lang para hindi mapahiya yung mismong TV host or kung sino may tatanggalin. Ang tawag doon, style. Sa mga host ng Tape Bulaga. So hindi natin alam kung ito nga ba ay may katotohanan. Sa iba po dito, hindi pa sinasabi sa amin kung sino-sino sila pero inaayos na raw ngayon ang schedule dahil marami-rami sa mga regular hosts ang magkakaroon ng conflict na schedule dahil sa mga tinanggap na show. Ito po yung sinasabi ko, bakit tatanggap pa po sila ng show gayong meron silang araw-araw na... Ito bakit sila tatanggap? Ito nga ito yung sinasabi ko. Pag tama naman yung pasahod sa'yo, malaki at okay, bakit ka nga naman gagrab ng isang opportunity na masasagasaan tong trabaho mo na pang show, noon time show, within
generic. So doon pa lang jahilo na. Alam na natin why. Na tinatawag na noon time show na Tape Bulaga, hindi po pa. Kasi kung malaki yung sahod nila dito, hindi na po nila tatanggapin yung magpapakontik sa schedule nila outside Tape Bulaga. So meaning nito, hindi na siguro kasya yung mga sinasahod nila dyan sa loob ng Tape Bulaga, kaya tumatanggap. Talagang ano, kahit sinong artista, opportunity mo na yan magkaroon ng pera. So, kung saan ako malaki kikita, doon ako, di ba? Kahit bitawan ko tong tape, okay lang. Basta alam ko na triple, okay ako doon. Ganon mga mentalidad. Kasi negosyo yan, guys. At trabaho lang yan, walang personalan. Kaya, sorry na lang sa tape. Lalo sila bumabaksak. Sila ng ibang offer, 'di ba? So ano lang tayo, wais lang tayo, 'di ba? Hangga't kaya nating kumita, gagawin natin yung pagkakasyahin natin yung oras natin, hindi po ba? Pero kung malaki na yung ating kita sa isang ginagawa nating show, bakit pa tayo maghahanap ng iba pa? Oh, tsaka bakit ka pa magpapagod? Yun ang punto. Bakit ka pa magpapagod? Hindi po ba? So sabi pa dito, maging si Isko Moreno daw ay nagtitaping din sa Black Rider, pero napagkasunduan daw nila sa production na pagkatapos na lang daw ng Eat Bulaga siya i-call. So meaning, tatapusin muna yung ginagawa nila, yung routine sa araw-araw bago siya magpunta doon sa set, no, at ibigay yung yung kanyang linyahan doon, yung gagawin niya, no? Sila na di ba? Tignan niyo si Isko, manageable. Bakit yung iba hindi? Kasi nga conflict of time daw, oras wedding. Style nyo. man kasi talaga ni Paulo Contis ang poste, sabi dito, ng naturang noon time show, kaya dapat na araw-araw silang napapanood. So sina Contis, sina Buboy, ayan, sino pa ba? Si Yorme, yan po yung tinatawag na poste daw ng naturang show. Kasi nga naman, sila po yung matibay-tibay dyan at talaga namang, alam naman natin, nagpaparinig din sila. Parang hindi lang nagpaparinig dito ay si Betong Sumaya. Yan, tahimik na tao po yan. Diba? Parang ano kasi guys, syempre pipiliin mo kung sino yung malakas, yung active. So kanya-kanyang papansinan yan sa management. Kung sino malakas, siya matitira. Ganun lang yan, sip-sipan more. At wala rin ako naririnig na binabash po yan, si Betong Sumaya. Kasi ano siya, marunong siyang, ano din siya trabaho lang siya, ganun. Hindi siya marunong bumirada sa TVJ kasi may utang na loob din po yan. So sabi naman ni Paulo, okay rin daw sa kanya ang mag-soup kung sakaling may offer, pero mas priority niya ngayon ang Eat Bulaga at okay naman daw sa kanya ang weekly taping para sa Bubble Gang. So yan po yung pa-press release nila. So dito pa lang guys, dito yung makikita na bumabagsak talaga ang tape. Kasi kung mahal talaga kayo ng isang artista or isang TV host, aalagaan mo yan. Pangalawa, bibigay mo yung pangangailangan yan. Pangatlo, hindi ka tatraidorin yan or iiwanan sa ere sa kalagitnaan ng problema mo, tape. So magsilbing aral to sana sa inyo. So anyways guys, thank you po so much sa mga nanood, and please don't forget to like and subscribe to my channel and click the notification bell. Tapos ano na rin, subscribe na rin po ang ating mga TVJ defenders natin dyan. And as I said, always be yourself, be kind, be authentic, and be original. And this is DJK na my K. Okay. And okay din kayo. God bless. And see you on my next LS and videos. Bye!